Topic 4, Metaphors of Learning. So, ang metaphors of learning ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagkatuto. Ipinapakita nito na maraming pananaw kung papaano natututo ang tao at bawat pananaw ay parang metapora o simbolikong paglalarawan. Narito ang ilan sa pinakamahalagang metapora. Ang acquisition metaphor or learning as acquisition, pagkatuto bilang pagkuha ng kaalaman. Ang pagkatuto ay nakikita bilang pag-iipon o pangongolekta ng impormasyon at kaalaman. Parang may lalagyan ang isip ng tao na pinupuno ng guro. Number 2, participation metaphor or learning as participation. Pagkatuto bilang pakikilahok. Learning as joining a community or practice. Ang kaalaman ay hindi lang basta kinukuha, kundi nabubuo habang nakikilahok sa isang komunidad o grupo. Natututo ang tao sa pakikipag-ugnayan at aktibong partisipasyon. Number 3. So, hindi po nakalagay dito. Yung number 3. Ang number 3 po ay learning as construction, pagkatuto bilang pagbuo. Ang pagkatuto ay parang pagtayo sa sariling kaalaman. Again, learning as construction, pagkatuto bilang pagbuo. Hindi lang tumatanggap ng impormasyon ang mag-aaral, kundi binubuo niya ito ayon sa sariling karanasan at pag-iisip. Yung pang-apat po, learning as transformation, pagkatuto bilang pagbabago. Ang tunay na pagkatuto ay nagdudulot ng pagbabago sa pananaw, pagkatao at kilos ng tao. Hindi lang ito tungkol sa kaalaman kundi pati sa personal na pag-unlad. Yan po yung learning as transformation, pagkatuto bilang pagbabago. So, in short or sa pagbubuod or summary, iba-iba ang paraan ng pagtingin sa pagkatuto. Okay, maaring ito'y pagkuha ng impormasyon, pakikilahok sa lipunan, pagbuo ng sariling kaalaman o pagbabagong personal. Ang lahat ng ito ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na pag-unawa kung paano natututo ang isang tao.